Hello guys, good morning. Samahan niyo ako guys at dumating na yung delivery ng kalamansi na ating itatanim dito sa area. Tara guys, samahan niyo ako. Intro, pasok. Hello guys, good morning. Samahan niyo ko guys ng dumating na yung delivery ng kalamansi na ating itatanim sa dito na area. So nandito nga pala guys yung ating kalamansi na i-deliver na. Yan guys, oh. Yan, ito yung kalamansi ating itatanim. At saka itong mayroon nakabalot na plastic guys ay avocado po yan. Itong kalamansi na ito guys ay grafted. So pagdating ng siguro mga 6 months pwede niyan mag bunga. Ito naman siya ay hindi to siya grafted, solid to na ano talaga sa seedlings talaga, buto. Yan. So i-update ko kayo dyan guys mamaya sa area na may taniman yan. Tsaka ipakita ko rin sa inyo guys na mayroon tayo ditong niyog. Ito iba na katanim na yan dahil nga maganda yung pagtanim ngayon dahil umuulan ngayon guys. So magandang pagtanim talaga. So nandito guys papakita ko sa iyo yung mga niyog na idagdag pa nating itatanim. Ito naman yan guys, oh. Ayan yung mga niyog na yan. Yung niyog na yan ay mababa lang yan, hindi yan gasinong tumataas. Yan, ito na yung saging natin guys, oh. Buhay na buhay na, oh. Yan, oh. Ang ganda kasi magtanim ngayon na tag-ulan na. Ayan, ituturo ko sa inyo kung saan natin yan mamaya itatanim para na alam nyo kung saan yung location na mabagsakan yan. Tapos update ko lang kayo dyan mamaya pag ano na yan. Yan guys, sa portion na yan dyan tatanim yung kalamansi. Yan, andyan na rin yung mga saging natin nakatanim. Yung ibang niyog meron na rin yan, so magdagdag na lang dyan ng iba pa hanggang doon yan guys sa dulo. So mamaya itutur ko kayo dyan pag mailatag na yung ating kalamansi. Ayan, samahan nyo lang ako dyan mamaya guys, Ayan. Kasi magandang magtanim ngayon dahil tag-ulan na. So hindi na tayo mahirapan magdilig-dilig pa sa mga pananim natin. So mamaya guys itutur ko kayo sa mga ano natin naitanim na. Nandito meron naman tayo ng ibang mga niyog din dito naitanim na kahapon. So ano niya guys, to yan porsyonin dyan meron tayong dyan, may mga gulay na tayo dyan. So update ko kayo dyan mamaya ano natin. Ayan, padaanin muna natin yung malakas na ulan yan, pagtila niyan bago tayo mag-start na sa tadim doon ng area. Yan, samahan niyo ako dyan mamaya guys Yan, ito na guys, ituturo ko na kayo sa aking
mga tanim na avocado at niyog. So nandito tayo ngayon sa area guys kung saan natin siya itatanim or naitanim na guys. So yung ating avocado, yan, avocado ito sa guys na kulay green, yung malagkit, yan. Tsaka ito na yung niyog natin, yan. Itong niyog na ito guys ay dwarf, yung maiksi lang, yan. Yan, nandito yung area guys, yung ito yung kalamansi natin guys, oh. Ayan, oh. Yan siya nilagay sa katabi ng puno ng saging. Yan, ito naman yung ating avocado. Yan, nakahilira po yan guys, niyog. Tapos yung ating mga saging dyan, nandyan hanggang doon yan, pa ikot guys, pababa. Ayan, nandyan. Yan yung ating mga kalamansi. Yan, sumisilong yan sa puno ng saging. Kasi pag lumaki naman yan ang saging, tumataas. So sumusunod yung kalamansi natin. Yan, kalamansi na yun, oh. Yan. Yung distansya naman ng ano natin guys, ang pagtanim ng saging nasa 5 meters. Yan, mula dyan papunta doon 5 meters. Tapos yung ating distansya naman sa niyog ay mula dyan hanggang dito nasa 10 meters yan guys. Kasi hindi kailangan nyo magdikit-dikit yung niyog pag ating maitanim. Kasi habang lumalaki yan guys, yung kanyang pinakapawid niya ay humahaba din yan. So kailangan siyang hindi sila pang-abot yung dalawang puno na yan. So yan, saging natin guys. Ngayon dahil umulan nga kanina, ngayon kulimlim pa rin naman. So tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan. Kaya ganyan, mabubuhay na talaga yan guys, yung ating saging at saka kalamansi at saka yung avocado. Yan, avocado yan guys. At saka yan, mayroon dito yung mangga. Yan. Yan, ganyan din guys hanggang doon. Yung mga ano na yan, mga saging yan. Saging, niyog, kalamansi. Yan, nandyan na yan. At saka doon naman sa side sa kabila, nandun yung ating mga malunggay, nakahilira guys, gilid niya ng kalsada. Yan, hanggang dito doon sa dulo guys, samahan nyo ako guys ng maipakita ko sa inyo yung aming tanim kanina na ayan, oh, yung kalamansi. Ayan, yan, yan, kalamansi yan guys. Yan yung mga saging. Ang saging na yan ay halo kasi saging dito guys. Dalawang klase. Mayroon tayong saba at saka mayroon ding latundan. Alternate po yan guys, yung ang pagtanim yan. May saba at saka latundan. Ayan, kagaya nyan. Latundan po yan guys. Tsaka yun, nandyan yung kalamansi natin sa ilalim. Pag lumaki yung saging, so ang kalamansi sumusunod lang yan guys. Yan, yun. At na may mga ano yan guys, puno ng saging, mayroon po yung mga tanim na kalamansi. Buhat puno ng saging, mayroong tanim na kalamansi po yan guys. Yan. Ito yung area nito, medyo masukal pa siya, pero madali na lang yan. Ang mahalaga na may natanim na tayo, kasi habang lumalaki yan, yung gagamasan yung kanyang puno lang. So ganun din yan sa saging na ito, latundan. Ito guys, ang latundan natin, simula ngayon magbilang tayo ng mga 7 months. Ganun na yan guys, mag-harvest na tayo dyan.
Yan. Yung niyog natin. Ang niyog medyo matagal-tagal pero sa katagalan guys ay makaharvest din naman tayo dyan. Ayan. Yun o, mga buhay na. Ganon na yung technique namin dito guys. Yung tanim na saging, lagyan ng kalamansi. Yan. Para naman pag lumaki ang saging, nandyan yung kalamansi. Ayan, kalamansi yung guys. Yan. Ipon pa tubig dito guys kasi umulan eh. Lakas ng ulan kanina yung ano. Yan. Yan. Yan, mula doon guys. Yan, meron po yan mga niyog, kalamansi. Andyan. Kahilira lang yan dyan. Yan, ito yun. Hanggang doon yan guys, sa dulo. Yan. At samahan nyo lang ako. Ayan na, buhay na yung ating kalamansi dyan. Yan. Puno ng ano. Puno ng saging. Ayun, niyog natin. Oh. Yan. Ay, ito. Yan. Yan, niyog. Yan o. Latundan yan. Ang pinaka ano naman dyan, habang nag-iintay ka ng panahon, mayroon ka rin ma-harvest. Bukod sa kalamansi, mayroon tayong niyog dyan. Tsaka yung avocado. Ayan o. Ang kalamansi guys. Ayan. Dito sa side na, sa gilid banda, ayan yung avocado na yun. Yan. Tapos ito yung malunggay natin. Yan. Ito naman yung daanan. Papunta rin doon to sa loob, sa aming kubo doon. Yan. Yan o. Nakailira yung malunggay natin. Dito na side na nilagay yung malunggay para na kung tayo gustong magulay. Dahil dito lang ang daanan. So, ano lang, malapit lang pag kumuha. Yan. Ayan guys, Indian Mingo naman yan. Indian Mingo. Ayan. Hanggang doon yan guys, nakompleto na natin pagtanim yan. Niyog, saging. Yan. At saka yung patagiliran mga avocado. Ayan o. Tingnan nyo guys. Yan o. Malunggay. Yan. Avocado. Yan. Yan, saging. Ito naman yung labang nito guys ay ano ito ng manok. Meron tong dumi ng manok. So yan ang gawin niyang ano dito pagka ano, ikakalat lang yan. Parang pampataba na yan dito guys. Yan. Ganito lang. Ano na siya, medyo masukal pa talaga siya ngayon dahil bagong tanim lang yung ating mga niyog at saka yung saging. Pero kung humaba naman tong saging guys, ito naman mga damo dito, ano naman to, hindi naman kasi na silang tataas o kasi makasilong na yan sila sa mga dahon ng saging. Yan, tataba ng saging guys, oh, bagong tanim laang. Yan, nakahilira po yan. Oh, hilira na yan. Mapunta roon. Yan, hilira yan. Doon na tayo nang galing kanina guys. Oh. Yan. Yan. So ngayon, dito tayo. Pupunta naman tayo dito guys. Yan. Yan. Samahan nyo lang ko guys. At ito lang talaga yung ano natin ngayon. Yung project natin ngayon. Oo. Kasi kanina nga dumating yung delivery ng kalamansi tsaka yung mga 200 pirasong niyog. Yun ang dumating din kanina. So pandagdag na lang yun kasi mayroon naman kaming yung dating naipunla na din at saka yun nga naitanim na. So yan guys, hanggang doon yan baba. Yan, yan niyog natin. Kaya sa mga
katulad ko na mga farmers, sa mga nagtatanim, kapag kayo guys ang magtanim kayo ng niyog, kailangan wag nyong idikit-dikit. Kailangan magkumuha kayo ng 10 meters. 10 meters is 10 meters ang layo sa bawat niyog. Kasi pag mahaba yan sila, yung kanilang mga dahon yan ay hindi na yan sila mag-aabot. Kasi pangit tingnan kung mag-aabot yung kanilang mga dahon ng saging, ng niyog. O walang maibigay na maraming bunga yan. Baka ganun. So kailangan pagtanim, bigyan mo siya ng clearance mo siya, sumukat ka ng 10 meters. So kahit i-square mo yan 10 meters, 10 meters. Tulad yan, yung mga saging, yung saging natin nasa 5 meters lang yan. Oo, ang distansya. Yan. Pero halo-halo yan, may saba, may latundan, mga ganyan. Yan. So yan, samahan nyo lang ko guys at itutur ko lang kayo. Nandun pa to guys, mayroon pa doon. So ayan. Yan. Saktong-sakto tagtanim talaga ngayon ng mga saging at saka kalamansi. Ayan. Yung kalamansi natin guys. Siguro mga niyan 5 days mula ngayon. Bilang tayo ng 5 days, maabunuhan na muna yung kanyang puno niyan. Ayan, ito yung malunggay natin. Yan kilira. Yan, pag tayo naman gusto natin kumain ng kambing ni Tol Edasox nandito. Yan, mga alpas lang yan guys. Labas pasok lang yan sila dito. So yan. Samahan nyo ko guys at pupunta naman tayo dyan sa kabila. Yan. Siguro dito na lang ako sa kalsada siguro magbaybay. Ayan. Ito yung ating kalamansi guys. Yan, malunggay, avocado. Yun. Nakahilira po yan. Pero itong guys, itong malunggay, pag hindi natin mamalayan yan, paborito po ng kambing yan yung malunggay. Paborito ng kambing yung malunggay guys. Kailangan kaya mayroon siyang may bakod siya. Yan. May cyclone tayo na nilalagay dyan. Para yung kambing naman nasa lang, nasa gilid-gilid lang sila. Yan Yan. Sa gilid lang sila. Ayun tayo doon at nang lalabas tayo. Ito tayo sa kabilang area. Samahan nyo lang po guys. Ayan ang ating mga malunggay. Ayan, kung tutusin nga pwede na nga tayo dyan magulay bawat isang puno kuha na natin ang mga dalawang yan. Dalawang ganito guys. Ganyan, harvest tayo. So makaipon tayo guys hanggang makarami kasi maraming puno po yan. Maraming puno yan. So ito yung natin mangga. Yan. Ayan makaipon po tayo dyan guys. Pwede tayo maggulay agad. Avocado habang naghintay tayo dyan. Mayroon tayong iba naman ng mga harvest dyan. Ayan. Kalamansi natin guys. Ito kalamansi. Yan. Ang kagandahan yung kalamansi pagka yan mahalimuyak yan sa kasi mabango yan sa daan ito wala tayong dito guys. Dadaan tayo, punta tayo sa kabila, tatawid tayo. Ayun, tara. Ito kampo yan, tubo. Ito dati may tubo rin ito guys. Parang mahina naman ang ngayon ng tubo kaya in-stop na yan.
So gana yung nataniman na lang muna ng mga saging para naman na mayroon tayong makakain habang nag-uulan, di ba guys? Yan, ganito lang yung buhay sa probinsya guys. Kailangan lang natin dito may tiyaga at samahan na rin ng konting sipag. Ayan guys, ayan yung ating, ayan, yan. Ay, doon naman yan guys, ayun na, mayroon na tayong malapit na bumunga latundan dyan. Yan, mayroon pa tayong mga manok dyan. Yan, alpas lang yan sila guys. Pagka gabi na umuwi na sila doon sa kubo. Ayan, ayan nakahilira lang yung ano natin guys, yung ating kalamansi dyan. Saka yan nga, yung saging natin ay alternate po yan, saba po yan at saka latundan. Yan, samahan nyo lang ko guys at tayo naman ay papunta na tayo doon sa sa kubo. Ayan yan, masigla na yung ating mga tanim dyan. Bawat po yan, puno ng saging, mayroon niyang nakasilong ng mga kalamansi. Yan. Yung sa niyog wala po yung, hindi po yan sinisilungan ng kalamansi kasi yung niyog natin ay yan, habang lumalaki kasi yan. Oo, kaya pag taniman mo ng kalamansi yan, so magiging kawawa yung kalamansi mo dyan. Ayan, di katulad sa puno ng saging, pag taniman mo siya ng kalamansi, kasi yung saging habang lumalaki yan guys ay dumadami po yan. So lumalayo yan sa kanyang pinanggalingan, lumalayo yan siya. So ang maiwan dyan yung kalamansi na lang. Yan, kasi nanganganak po yung yan puno ng saging. Ayan guys, hanggang doon po yan. Yan doon, sa baba pa, yung kababaan dyan. Nakompleto na natin pagtanim ng yan, mga kalamansi. At samat-saring po prutas na nandyan. Merong mga meron tayong mga dyan, lansones. Yan naman yan, Indian mango po yan. Yan, kalira yung mga malunggay natin dyan. Yan. Hanggang doon po yan guys, doon sa baba doon, kalira. Yan doon. Samahan nyo lang ako at tayo naman pabalik na doon sa kubo. Kailangan naman talaga dito guys, may tayong project para naman kahit pa paano mayroon tayong makukuha na pag gusto nating kumain o kaya gumulay, mayroon tayong ma-harvest dyan. Ayan, abutan ng mula ngayon mga 1 linggo, medyo makaano na yan, makarecover na yung kalamansi na yan. Yan, ganun lang yung style guys. Yung pinagtaniman lang, yan lang muna ang lilinisan. So yung ibang portion, kaya ganun mayroon, hayaan lang muna yung damo na yan. Pag humaba na yung tanim, yan yung pag gagamasan siya, pero mahuli na yan siya sa tanim natin. Oo, yan. Yan, meron tayong dyan. Meron tayong pinya. Meron tayong pinya dyan. Kasi pag gusto naman natin kumain ng pinya ang pinya mabilis lang. Mula ngayon mga lang yan. 3 months to 4 months pinya. Magtuloy-tuloy na yung niyan, bunga niyan. Yan. Yan, ganito yung area dito guys. Galera lang po yan. Yan. Hindi lang po yan ang tanim namin. Marami pa po kayo yung matatanim dito. Yan, mayroon tayo dito rin sa kabila guys. Yan. Yan, mga saging na yan.
Yung mga tatay ko naman yung nagano yun na nagtatanim din siya dyan. Yan, tanim ng mga alugbati. Ayan. Saka mayroon ako dito ano guys, yung pinunla na ano, papakita ko sa inyo pala. Mayroon akong pinunla na paitan dyan. Saka siling labuyo. Ayan, nakapunla dyan guys. Para samahan nyo lang ako ha. Ikot-ikot ko lang kayo dito sa ano. At nandito. Dito sa katabi ng mayroon dito niyog. Yan. Yan. Ayan guys oh. Ayan, may kalabasa. Ayan. Ayan, yung punla na yan guys, paitan po yan at saka yung labuyo. Ayan, lugbati. Ayan, marami mong gulay dyan guys. Sawa sa gulay dyan. Paikot po yan doon tanim guys. Ayan. May mga tanim-tanim tayo dyan eh. Yung ma-harvest din. Balang araw. Hintay lang na ng tamang panahon sa pag-harvest. So, yun guys, maraming salamat sa inyong pagsama sa aking ano doon sa tinanaman namin ng saging at saka yung niyog. So, maraming salamat sa lahat sa patuloy nyo ng pag-support sa aking munting channel. So, update ko pa kayo sunod guys sa mga kung ano man yung mga maitanim pa dito. So, hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat. Bye bye.